So ito ha, Ma'am Fleurs Channel, suportahan po natin mga ka-business naming minamahal. Yan po ay reactor ng ka-business official, ka-business family, at syempre Papa Deans TV. Support po natin, Ma'am Fleurs Channel! Ma'am Fleurs Channel! Bira! Bira! Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Fleurs Channel. For today's video mga ka-business, pag-usapan po natin ang naunsyaming pag-iibigan ng Corgi, also known as Cory and Boogie. So ang tanong, naunsyami na nga ba? Kasi dun sa huling vlog ni ka-business, o pwede natin sabihin no, final vlog ni ka-business tungkol sa kanilang dalawa, ay sinabi nga ni ka-business na yun na nga ang huling vlog. The end na nga yung nakalagay sa pamagat, di ba? At hindi question mark, kung hindi talagang exclamation point po ang nakalagay. So marami ang nanghihinayang kasi napakaganda ng naging simula ng kanilang pag-iibigan, pero eto nga nagwakas sa luha. Marami ang nagsasabi ang itinuturong dahilan ng biglaang pagtatapos ng teleserye, no? Kung teleserye nga matatawag yan, nito ang teleserye ni na Cory at ni Boogie ay itong ngang mother ni Cory, si Nanay Zenaida. Dahil nga sa hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Boogie na hindi nagpaalam ng maayos sa kanya nung ito nga ay ginabi ng uwi. So, maraming nagsasabi na ang OA daw na reaction ni Nanay Zenaida, no? Ako sa akin, kahit na sinasabi nila na may anak na si Cory, hindi na dalaga si Cory, pero ako po bilang ina, wala naman po yung kung matanda na yung anak mo or bata pa yung anak mo po yan. Siyempre nag-aalala talaga yan. Nakapag-aalala, lalo po't hindi naman, kumbaga, naging maayos ang naging pagpapaalaman. Bali, ang hindi ko lang po sinasang-ayunan dyan sa ginawa ni Nanay Zenaida ay yung kanya pong reaksyon o yung kanyang naging pakikitungo kay Boogie nung pumunta po, nung pumunta siya, may dala siyang mga pasalubong. Hindi po maganda yung iniasta ni Nanay Zenaida dahil parang hindi man po magandang pakinggan, pero parang nabastos po si Boogie. Actually, hindi lang si Boogie, kung hindi yung mga ilang kagwangs na nandun, although hindi sila nakikita sa camera, alam natin, naririnig natin yung mga kagwangs, lalo na si Intoy, di ba, humingi rin siya ng paumanhin. Parang nabastos din siya doon. At wag din po natin kakalimutan na si Boogie po ay kapatid ni Mrs. Ka-Business. Mrs. Ka-Business po ay bahagi ng pamilyang tumutulong sa kanyang isa pang anak na si Kyla, lalo na doon sa sakit ni Kyla. So parang respeto naman po, hindi lang si Boogie ang parang nabastos doon kundi pati na rin po ang ka-business. Yun po para sa tingin ko lang, no, kahit na na natin, wag na nating isama si naka-business doon. Bilang taong humaharap po si Boogie, umaakit sa kanilang tahanan, dapat po siguro kung merong disgusto o meron siyang hindi nagustuhan sa nagawa ni Boogie, kung may pagkukulang man, mas maganda po sana kung hinarap niya ito ng maayos at kinausap niya, hindi yung ganun po na para siyang batang nagmamaktol na tinatabig-tabig niya si Boogie. Pasensya na po kung natatawa ako kasi naalala ko lang po yung naging reaksyon ni Nanay Zenaida kay Boogie. Naman po, apologetic naman po si Boogie sa kanyang pagkukulang, maging ang mga kagwangs din po ay humihingi ng paumanhin. Marami nagsasabi na hindi naman daw yung hindi pagpapaalam ng maayos ni Boogie ang totoong ikinagagalit ni Nanay Zenaida, kung hindi yung parang pinipigilan daw ni Boogie si Cory na mag-abroad. Alam naman natin na isa si Cory sa inaasahan ng pamilya ni Nanay Zenaida, at saka baka raw iniisip syempre yung mga apo, yung mga anak ni
Cory, kahit na sabihin nating inaako ni Boogie yung responsibilidad para doon sa dalawang bata o doon sa dalawang anak ni Cory, pati na rin po yung pamilya ni Cory. Yan nga po sila Nanay Zenaida. Pero ang maihahanga lang natin dito kay Cory, no, talagang sa kabila ng magandang offer ni Boogie at nakikita natin na nag-enjoy naman din siya sa pagba-vlog, ay hindi niya ipinagpalit yung kapakanan at kinabukasan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na yung kanyang dalawang anak. Kasi syempre nga naman, although subok na naman natin ang kabisnes sa pagtulong, siguro mas maganda yung naiisip ni Cory na mas maganda kung siya na mismo rin ang kumbaga magbi-build, no? Kung ano man yung dapat niyang ibigay doon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang dalawang anak. Yun nga lang, nakakalungkot dahil biglaan ang pamamaalam na minahal na natin at sinubaybayan itong ang Corgi. Anyway, sabi naman ni kabisnes, kahit naman na nasa abroad na si Cory, 'di ba? Kung talagang sila ni Boogie, kasi hindi naman maikakaila na nakita naman natin na talagang nagkaroon na sila ng pagtitinginan sa isa't isa. Sa mga pananalita naman binitawan ni Cory, para nakita ko na napakalaki naman ang pag-asa ni Boogie kung talagang siya'y maghihintay lamang kay Cory. Kung talagang mahal niya si Cory, mag-iintay siya. At sabi nga ni Cory, 'di ba, pag nandun na siya sa kung saan man yung pinapasukan niya, sana huwag magbabago si Boogie dahil mas lalong kailangan ni Cory ang kausap. 'Di ba? Yung mga syempre mga OFW natin, 'di ba, yung mga naho-homesick, lalo na si Cory, 'di ba? May dalawang anak yan na naiwan. Pagkatapos naging masaya naman yung kanilang pagsasamahan, pagtitinginan ni Boogie, tsak mamimiss niya yun. Kaya sana si Boogie huwag naman bibitaw kay Cory. Ayan. So, sana nga hindi pa ito ang katapusan ng pagmamahalan at pag-iibigan ni Cory at saka ni Boogie, also known as Corgi. So, hanggang dito na lang po muna mga kabisnes, mga Corinians, mga Booginians. And ingat na lang sana si Cory, no, sa kanyang pangingibang bansa. At si Boogie, sana mapatunayan mo na talagang totoo ang pagmamahal mo kay Cory. So, bye-bye po. Ingat po tayong lahat and God bless.